Hey! Ani ni Mona na patabing bigla. Tuloy-tuloy sa paglakad ang nakasimangot na si Krista at kung hindi siya umiwas ay tiyak na magkakabungguan sila. Sinundan ng tingin ni Mona ang socialite na pumanhik patungo sa upper deck ng yate kung saan naroon ang iilan at piling mga panauhin neto. Pawang mga nabibilang sa alta sosyedad. It was Krista's 27th birthday at kinanapang selebrasyon sa yate ni Zach. Nang mawala sa paningin ni Mona si Krista ay sinulya pa neto ang pamangkin na nakatalikod. Nasa railings at nakatanaw sa malawak na karagatan. Sa kamay ay kopita na may lamang white wine. Humakbang si Mona patungo sa dulo ng upper deck kung saan naroon ang dalawang puting lounging chair at isang mesa na yari sa fiberglass. Sa ibabaw niyon ay ang bote ng Chardonnay. Bad day for Krista ha? Naupo siya sa lounging chair. Inabot ang cigarette case at gold lighter sa mesa na natitiyak niyang naiwan ni Krista. Nagsindi ng sigarilyo. Alam ba ni Wesley na naninigarilyo ka? Ang tinutukoy ni Zach ay ang asawa nitong Amerikano na nasa Israel para sa seminar ng mga endocrinologist. You know, that's bad for your heart, Tita Mona. Nakumunot ang noo sa pagkakatitig sa sigarilyong sinindahan ni Mona. What was that all about? Shall I expect reconciliation bago tayo dumaong sa Batangas o isa na namang anak na Eva ang pinaiyak mo? Patuloy ni Mona na tila hindi nagsalita si Zach. Puffed the cigarette and blew the smoke heavenward. At nang tangkang agawin ng binata ang sigarilyo sa kamay niya, ibinaba niya isa ashtray at pinatay. Hindi mo na ako sinagot. Sinuklay ng mga daliri ni Zach ang buhok patalikod. Gusto niyang i-anunsyo ko ang engagement namin sa mga bisita ngayon. I expected that too. Siya ang pinakamatagal mong naging girlfriend. 3 months kung hindi ako nagkakamali at hindi kaila sa aming ipinamilitan na ni Krista sa lahat na ipinag-uusapan na ninyo tungkol sa kasal. Kung hindi kita kilala, muntik na ako maniwala sa kanya. Her voice sounded amused. One corner of his mouth twisted upward in a sarcastic smile. Tulad din ng ibang mga babaeng nakilala ko, Tita Mona, it was obvious that she wanted to marry me for my money. Stop being a cynic, Zach! Ani ni Mona na kumunot ang noo. I can't even tell if you're being arrogantly humble or you are underestimating the attraction you have with women. Arrogantly humble. Inulit itong ginamit na salita ni Mona. Isn't that a contradiction? Then he smiled really. And talking about my attraction, mas malakas makahatak na atraksyon ng pera, my dear aunt. Ilang sandali ang pinalipas ni Mona bago dinagtungan ang sinabi. Kailangan mo ng pamilya, Zach, ng anak, tulad ng mga pinsan mo, tulad ng ate mo. Inubos si Zach ang laman ng kopita at tinanaw ang malawak at madilim na karagatan. Sa dako roon ay tila alitap-tap ang mga ilaw. Hindi sila napakalayo mula sa Batangas Shore. Then, in a soft and bitter voice, I had enough betrayals to last me a lifetime. 2 taon na nakalipas magmula na mangyari iyon, Zach. Bakit hindi mo ibaon sa limot? Give yourself another chance. Puntahan mo na si Krista at inanunsyo ang engagement nyo. You couldn't have known na pera mo lang ang gusto niya. Galing din naman siya sa may sinasabing pamilya na ang negosyo pabagsak at nangangailangan ng aking salapi para maisalba. Agap neto sa matabang na tinig. So, she also wants your money and you have more than enough, Zach. Hindi mababawasan ang pera mo kung sakasakali. At ang isusukli naman ni Krista sa iyo'y kaligayahan ng isang pamilya. Well, I couldn't be so sure about that too. Napapailing na wika ni Mona. And that is the price you have to pay for having so much. Ang mga Montefalco ay hindi tulad ng ibang may sinasabing pamilya na kung saan ang pag-aasawahan ay arrange at kung minsan ay isa sa mga distant cousin ang pinipili upang ang kayamanan ay mapanatiling nasa pamilya lamang. You are all allowed to marry the woman and the man of your choice. That's a big joke, Tita Mona. I am allowed to marry a woman of my choice? Pag-uulit neto sa nanunuyang tono, dinidistansya ang bawat salita. Pero paano ang kabuntot na tradisyon that a woman must be a virgin na dapat kahit mahirap ay galing siya sa mabuti at matinong pamilya? Ganun ba kasama iyon, Zach? Mona asked softly. Hindi ba at hindi naman nagkamali ang lolo mo sa pagpili sa ate ko para sa Tito Lucas mo? I am not saying this because your aunt's my sister. At sa kaso ko'y hindi rin naman nagkamali ang papa na hadlangan ako sa ginusto kong mangyari, which made me look like a complete fool. He said angrily.
Hindi ba dapat na pasalamatan mong papa mo sa pagtutol niya sa relasyon ninyo ni Millie? Dahil patunayan mong hindi siya ang tamang babae para sa'yo. At nang hindi sumagot si Zack, pinagbasa ni Mona ang pamangkin. He is 29, so imposing and so handsome. Ang Hawaiian shirt nitong nakabukas lahat ay nililipad ng hangin, showing a muscle chest. Ganon din ang maitim at alon-alon nitong buhok na ang duloy umabot na sa collar ng shirt. And Zack wasn't just a very good-looking man. He was also very rich and bitter and lonely too. Hindi ko maintindihan kung sumpa o pagpapalang kayamanang ito, Tita Mona. Wika na ito sa ironic tone makalipas ang ilang segundo. Huwag mong hayaang ang nakaraang masamang karanasan mo sa babae maging dahilan upang hindi ka lumigaya, Zack. Wika niya kasabay na butong hininga. Maliban sa kanya'y hindi pinakikipag-usap ni Zack ang ganong topic kahit na kanino. Akma siyang tatayo na upang magbalik sa party nang matuunan ng pansin ang bote ng Chardonnay sa ibabaw ng mesa. Muling tiningala ang pamangkin na inubos ang laman ng kopitang hawak. Then her eyes went back to the wine bottle. Kung saan man nanggaling ang biglang pumasok sa isip niya'y wala nakakaalam. It just pop up her mind. Siguro'y mula sa pelikula ng panood niya na hindi na niya maalala ang pamagat. She smiled, inabot ang botelya at maingat na inalasan ang label. Pagkatapos ay tumayo at itinapon sa dagat ang alak na gasino nang nabawasan. What the hell? Tita Mona, that wine was worth 1,000 of pesos. Maagap na sagot ni Mona nang initaan ng binata. 10 doble ang kamahalan ng mga brilyanteng ibinibigay mo sa mga girlfriend mo, Zack. Pagkuway muli siyang naupo at pinuksan ang silver purse niya. Mula roon ay kinuha ang pencil lipstick, pati hayang inilatag niya sa mesa ang label. And she started to write on the label using her pencil lipstick. Anong sinusulat mo riyan? Tinunghayan ni Zack ang tiyahin. Nag-iskrima ang mga kilay. He knew Mona to be so tight-fisted kaya hindi to makapaniwalang tinapon lang niya mamahaling alak dahil lang gustong magsulat. Maaari naman sanang kumuha ng papel si Mona sa cabin. Hindi itinago ni Mona ang isinulat dito. At kanino mo naman ibibigay yan? Si Zack, naiiling at natatawa. Sino sa mga babaeng bisita ko? Surely, ang alam ng mga iyon ay mag-on pa rin kami ni Krista. Malibang sinabi na niya sa ibaba na nagkagalit kami na natitiyak kong hindi niya gagawin. Do you by chance have a calling card in your wallet? Tanong ni Mona sa kanya. Ano ba talaga ang gusto mo mangyari? Nagpoprotesta ang tinig nito, subalit tinukot ang portamoneda sa likod ng puting maong. Kumuha raw ng isa sa mga calling card at ibinigay sa kanya. Hindi sumagot si Mona, sa halip ay napangiti na makita ang calling card. Hindi yun ang uri na basta na lang ipinamimigay ni Zack. He probably didn't notice it. Muli niyang itinaob ang bote ng alak, halos sitagtag. Tiniyak na kahit bahagi ang tulo ay walang laman ng bote. Oh, si Zack itinaas ang dalawang kamay sa ere nang makitang idinikit ni Mona ang label na sinulatan at ang calling card nito at ipinasok sa botelya. Mona winked at him. You're crazy. Itinapon mo mamahaling alak ng dahil lang sa kalokohang iyan? He laughed. You've been watching a lot of nonsense movies, Tita Mona. Life in this planet is so strange, my handsome nephew. Ano ang mali natin kung ang makakita at makakabasa ng mensahe sa botelyang iyan ay isang babaeng magpapabago sa mga pananaw mo sa buhay? She didn't really believe that, and Zack was right when she said she was crazy. Itinapon lang niya sa dagat ang mamahaling Chardonnay, pero naitapon na niya ang alak bago pa siya nakapag-isip. Tinakpan na niya ang botelya, tumayo at inungo ang barandilya. Madramang tinitigan mo na ang karagatan bago kumuha ng buwelo at malakas na inihagi sa tubig ang bote. Hey, that's against the law! Ani ni Zack. You're polluting the waters! Zack was still laughing when she turned to look at him. Mula sa pagiging kalog at masayahin, Zack seldom laughed magmula nang ihanta dito ni Jacob ang tunay na pagkatao ng babaeng ipinakipaglaban nito sa ama at sa buong pamilya. Or maybe that was an overstatement. He didn't laugh at all, but he is now, and it was a good omen. Alam ko kung ano ang binabalak mong gawin, Nelson. Laura hissed. Get away, please. Nakita niya sa sulok ng mga mata niya kanina ang pagdating ng kasintahan, pero hindi niya ito makuhang batiin dahil nakataw ng pansin niya sa nanginginayang mga itik na hindi niya gustong mabulabog. At ilang pulgada na lang ang layo ng uso ng kasintahan mula sa pisngi niya.
May ilang minuto na siya naghihintay ng magandang shot tulad ng paglipad ng isang itik mula sa grupong nanginginain upang makasingit at hindi niya makuhang kumilos sa pagkakatalong ko sa lupa kahit nangangawit na siya. She was closer to the picture she had spent 3 days trying to capture at kung sisikuhin niya ang pagsasamantala ni Nelson sa sitwasyon niya ay baka mawala siya sa tamang focus. She zoomed on her lens. At hustong nangyari ang inaasahan niyang paglipad ng itik, ilang dangkal mula sa lupay, siyang paglapat ng mga labi ni Nelson sa pisngi niya. Nagalaw ang kamera niya at hindi niya nakunan ang gustong makunan. "Oh, I could kill you for that!" Naiinis niyang sabi dito. "Kay tagal kong hinintay ang pagkakataong iyon." Subalit ngumisi lamang si Nelson. "Pati ba naman kasi itik ay kinukunan mo ng litrato? Ano ka ba naman, Laura?" She opened her mouth to say something scathing but changed her mind. Anumang paliwanag sa kasintahan na mahalaga para sa kanya ang ginagaway, hindi rin ito maiintindihan. Nanunulis ang usong, isinabit niya sa leg ang kamera at naupo sa isang patay na kahoy. Naupo sa tabi niya si Nelson at tinakbayan siya. "Huwag ka nang magtampo. Pwede mo namang kunan ng litrato anumang oras sa mga itik, di ba?" Mabigat na nagbuntong hininga ang dalaga. Sinisikap palisin ang inis para sa kasintahan. "Bakit ka nga pala nandito? Akala ko ba kasama ka ng daddy mo sa munisipyo?" Si Nelson ay isang aktibong leader ng mga kabataan sa kanilang lugar at ang ama naman ito, ang mayor sa bayang iyon ng Patubig. "Ayaw mo ba nun? Nakikita tayo?" Wika ni Nelson. Hinapit ang mga balikat niya palapit dito. Alam ni Laura na hagkan siya ng kasintahan. She could hear his breathing in her ear. But she remained passive at naghihintay ng paglapat ang mga labi ni Nelson sa kanya. "Laura!" Umalingaw-ngaw ang tinig na iyon sa buong kagubatan kaya hindi nakarating ang mga labi ni Nelson sa kanya. "Ang tatay!" Mabilis ay tinulak ni Laura si Nelson palayo na kung hindi nakakapit ay malamang na nahulog mula sa kinuupang patay na kahoy. "Anak ng..." Napakamot ng ulo si Nelson sa iritasyon. "Ang galing talagang tsumempo yung tatay mo." Si Laura ay mabilis na tumayo. Lumakad patungo sa pinag-iwanan niya ng plastik na timbang pinaglagyan ng mga pagkain ng itik at hustong humarap siya sa dakong pinanggalingan ng tinig ay naroon na si Gaudencio. Mabilis ang mga hakbang palapit sa kanya. "Oh, nariyan ka pala, Nelson." Binalingan nito ang binatang tumayo mula sa pagkakaupo. "Magandang hapon po, sir." Bati ng binata. Bahagya itong tinanguan ni Gaudencio. Ang mga matay nagdududang nagpalipat-lipat sa anak at kay Nelson at nang masiyahan sa nakitang malayang distansya ng dalaway, saka pa lamang pinagkukulan ng pansin ang sangkaterbang nagkakaingay ng mga itik na nasa tubigan at ang plastik na wala ng laman. "Pabalik na nga po kami sa bahay, itay." Ani ni Laura, yumuko at tinampot ang isang itik mula sa grupo at pagkuway muli ring pinakawalan. "May nabanggit ba ang daddy mo tungkol sa proposal ng PTA na pagpapatayo ng karagdagang high school building, Nelson?" Tanong ni Gaudencio sa binata. Principal ito sa Patubig High School. "Wala pa hong nababanggit si daddy, Mr. Floresca, pero pinasasabing dadaan daw siya rito mamayang alas 8 paggagaling sa meeting sa munisipyo." "Ah, ganoon ba?" Binalingan ni Gaudencio si Laura. "Kung ganooy, umuwi ka na, Laura, at tulungan mo ang tiya Lagring mo magluto." Ang tinutukoy nito ay ang matandang dalagang pinsang malayo na nakatira na sa kanila mula pa nang ipanganak si Laura. "Sabihin mo sa daddy mong sa amin na kayo maghapunan, Nelson." Pagkasabi niyon ay tumalikod na si Gaudencio at muling bumalik sa pinanggalingan. "Muntik na tayong mahuli ng tatay." Baling ni Laura sa kasintahan nang lumiko sa may punong kawayan ng ama. "Ikaw naman kasi ang hilig mong..." Sadya niyang ibinitin ang sinasabi. "Di mainam kung nahuli tayo," wika ni Nelson. "Tutal ay inaalok na kita magpakasala tayo. Ikaw lang ang nagpapatawing-tawing pa." Bakit ka ba nag-aapura? Wala pa naman tayong isang taong magkasintahan na at saka mga bata pa naman tayo. Kailan mo gusto magpakasal tayo? Kapag pareho na tayong gumagamit ng tungkod? Sarkastiko na itong tanong. Umikot ang mga mata ni Laura. Napaka-eksahirado mo talaga. Hindi ko nga pala nabanggit sa'yo. Luluwas ako sa Maynila sa katapusan ng buwan. Gusto kong dumalo sa isang 1-week live-in seminar sa photography. Hilig niya ang pagkuha ng mga larawan. Kaya naman nang matapos siya ng kolehiyo noong 1 taon, ay agad siyang nag-enroll sa 2 buwang crash course in photography.
Napatayo ang binata at hinarap siya. 1-week seminar? Pinadalhan ako ng imbitasyon ng dati kong propesora Nelson. Katunayan ay nakatanggap din ang best friend kong si Lynette. Kilala mo siya, di ba? Nabanggit ko na siya sa'yo. Nasa Marinduque na ang pamilya niya ngayon. Suyang tumango si Nelson. Dating tagapatubig ang kaibigan ni Laura na si Lynette, subalit hindi na ito nakilala dahil na itong nagtapos lamang ito ng kolehiyo naglagi sa bayan ng patubig. More or less 2 weeks ako mawawala at pumayag na si tatay. Patuloy ni Laura. Ang tatay mo pumayag, ako, binaliwala mo na ako. Naghihimagsik ang loob na itong sabi. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo ngayon eh. Tinitigan mo na siya ng matagal ni Nelson. Tinatansya kung gaano siya kadeterminado sa binabalak pagkuway. Paano ang trabaho mo sa bayan? Magpa-file ako ng 2 buwang vacation leave at kung hindi sila pumayag, baka mag-resign na lang ako. Makakakita rin naman siguro ako na ibang trabaho pagbalik dito. 3 buwan pagkatapos ng graduation niya ay agad siyang napasok sa isang local travel agency sa Calapan bilang tour guide. And she enjoyed her job dahil nagagawa niya magamit sa mga local and foreign tourists ang hilig niyang pagkuha ng mga larawan. Bukod doon ay nakatatanggap pa siya ng bayad sa mga gawa niya at hindi siya minsan nangarap na sanay maging isa siyang mahusay na photographer. She wanted to take pictures on almost any subject, tao man iyon, lugar o kalikasan. Pagalitan nagbuntong hininga si Nelson. Natitiyak na itong hindi pa awat si Laura sa gustong gawin. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pa dumalo sa mga ganyang uri ng seminar. Padabog na itong sabi. Nag-aaksaya ka lamang ng oras. Bukod sa may maganda ka naman trabaho, nakita ko naman ang mga larawang nakasabit sa darkroom mo Very ordinary, nothing spectacular. Nasaktan si Laura sa sinabi ng kasintahan. Subalit agad niya iyong itinago. Alam niyang hindi appreciative si Nelson sa mga gawa niya at isa iyon sa mga dahilan kung bakit hindi niya masabi rito ang pangarap niya magkaroon ng exhibit sa Maynila. Wala kasi ako magandang camera, Nelson, she said defensively, na sa isang banda ay totoo naman. Para makakuha ng isang mahusay na larawan, kailangan ay mayroon siyang angkop na camera. Napakamahal naman kasi ng magandang klaseng camera, kaya mana nang may tuturing. Oh, yun naman pala At saka, bakit kailangan mo pa ng seminar dyan sa pagkuha ng mga litrato? Tulad ng mommy, kapag nakasal tayo magiging may bahay ka lang naman. Bahagyang kumunot ang noon na dalaga. Inikid-igit sa mga daliri ang mahabang tilintas ng buhok. Hindi ba pwedeng pagsamahin iyon? I can be a working housewife hanggang wala pa tayong anak. Maybe I can have my own too. Anak! Paungol na putol ni Nelson sa sinasabi niya at itinaas sa ere ang 2 kamay. Anak na agad ang iniisip mo. Ni hindi mo nga gustong sumamang manood ng sinisakan sa bayan. Naupo si Laura sa patay na punong tinayuan ng kasintahan. Kasi naman po, minsan sumama ako manood ng sine sa'yo, iyang mga kamay mo ay biglang dumami kung saan bahagi ng katawan ko dumadapo. Wala tuloy ako naiintindihan sa palabas sa kakasalag sa'yo. Na hindi ko naman maintindihan hanggang ngayon kung bakit kailangan mo magsasalag. Wika neto sa nangungunsiming tono. At kaya nasa sinehan na magkasintahan, Laura, ay hindi para manood, kundi samantalin ng pagkakataong magkasarilinan sila. Umangata mga kilay ni Laura. Magkasarilinan? Sa dami ng tao sa loob ng sine? Laura, madilim sa loob ng sine. Ngumiwi ang dalaga. Oo nga't madilim, pero naaninag mo pa rin ang mga tao. Ay nako, for all you know, si Aling Tasing Chismosa pa lang nasa likuran natin, edi ikinala tayo nito sa buong patubig. Tumayo ang dalaga, niyuko ang lagayan ng pagkain ng mga itik at lumakad pabalik sa bahay nila. Kasunod niya mga itik sa pag-aakalang may bitbit siyang pagkain. Mabilis sa sumunod si Nelson, hindi malaman kung patuloy na may inis o matatawa na lang. Yan lang ba talaga ang kinatatakot mo? Yung makita tayo ni Aling Tasing? Bah, siguro na may hindi nanonood sa balcony iyon. Kuripot ang matandang iyon. Yun nga lang sa orkestra, gusto pang ilibre sa kanya. Ilang beses iyong nangihingi ng pase sa daddy para mailibre sa sine Tumawa ang dalaga, tuloy ang nakalimutan ang sama ng loob sa kasintahan. Nang gabing iyon, nasa balkonahin ng bahay nila si Laura, nakatingala sa kalangitan. It was a clear night, may mga bituing nakakalat sa buong kalangitan, at kung imahinasyon o hindi,
Tila may natanaw siyang munting liwanag na gumuhit sa kalangitan pababa. Nanlaki ang mga mata niya at agad ay nilagay ang dalawang kamay sa bulsa ng cotton pants, closed her eyes and uttered the wish. You're 22, Laura, pero hanggang ngayon ay ginagawa mo pa rin yan? Natatawang sabi ni Gaudencio mula sa may pinto ng bahay. Lumingon si Laura, gave her father a shy smile. Old habits are hard to die, Tay. Nanatili ang ngiti sa mga labi ng matandang lalaki, subalit sa liwanag na namumula sa balkon ay nakita ni Laura ang pagdaan ng lungkot sa mga mata ng ama at alam niyang iisang iniisip nilang dalawa, ang ina niya, si Marcia. Nasa huling taon siya sa high school nang mamatay ang ina. Si Marcia ang nagturo sa kanya noong maliit pa lamang siyang bata na kapag may nalalaglag na bituin o bulalakaw ay maaari siyang humiling. One of those bedtime stories sa tuwing pinatutulog siya ng ina at habang nagkakaisip siya ay natutuhan niyang hindi nahuhulog ang mga bituin. Ang araw ay isa sa mga maliliit na bituin sa buong universe and the sun was many times bigger than earth kaya walang bituing maaaring mahulog sa lupa. But of course, that was the scientific truth. Iba naman ang pananaw ng mga makata at romantiko at ang pantasya ng mga bata. At kahit ang hindi ng mga bata kung tutuusin. At tuwing man natatanaw siyang liwanag na gumuguhit sa kalangitan, she couldn't help uttering a wish. She couldn't even remember if any of her wishes came true. Nalilimutan na niya iyon. She didn't believe it either. But the wish you just made wasn't a childish wish, was it? Himig birong untag ni Gaudencio sa pag-iisip ng anak. Napangisi si Laura, nagkibit ng mga balikat. Hiniling ko lang naman na sana'y maging matagumpay ang aming pagsasama kung kami may kakasal. Lumapad ang ngiti ng matandang lalaki. You shouldn't have told me what you wish for, Laura. Hindi matutupad. She laughed gaily. Ang tatay talaga. Naupo siya sa barandilya ng balkon at iyakap ang poste ng isang kamay. We both know there's no such thing as a falling star. Siguro'y idinaan ko na lang sa nakagawian, pero hindi masamang hilingin sa sarili na sana'y maging maligaya ang pagsasama namin ni Nelson tulad ng sa inyo na nanay. Humugot ang pagkalalim-lalim na buntong hininga si Gaudencio. Sumeryoso, sumandal sa hamba ng pinto. Desidido ka na ba talaga mag-asawa? Sigurado ka bang papayag si Nelson na palawakin pa ang natutuhan mo sa photography kung kasal na kayo? Napabuntong hininga siya. Kahit siya ay hindi matiyak ang sagot doon. Iyon po ang napag-usapan kanina, di ba? Hindi niya masabi sa amang napilitan lamang siyang sumang-ayong magpakasal sila ni Nelson 3 buwan mula sa araw na iyon. Kanina, habang nasa pagkainan sila ay inungkat ni Nelson ang tungkol sa pagpapakasal nila sa harap ng mga magulang neto at ng tatay niya. Agad na sinang-ayunan iyon ng ama ni Nelson at sinanggundahan naman ng ina neto. Nagpasya si Mayor na agad itakda ang kanilang kasal. Mahinala pa nga siyang sadyang alam ng mga magulang ni Nelson ang planong iyon ng kasintahan dahil hindi nagpakita ang mga ito ng pagkabigla. Hindi rin naman nakuha ang magsalita ni Laura. Tila ang opinyon niya kanina ay hindi na mahalaga kahit ang intay niya ay walang gaanong nasabi. At kahit na nang sabihin ni Nelson na ipagpaliban na muna niya ang pagluwas sa Maynila dahil magiging abala siya sa paghahanda sa kanilang nalalapit na pagpapakasal. Gusto niya magalit sa kasintahan sa ginawa nitong paggigipit sa kanya. Subalit nanaig ang pagnanais niyang unawain si Nelson at talagang marahil na mahal siya nito at gusto na nitong makasal sila. Kung sa bagay ay matagal na nga namang inuungkat-ungkat ng kasintahan sa kanya ang bagay na iyon. At mahal mo bang talaga si Nelson, anak? Untag ni Gaudencio sa pag-iisip ng anak. Kaya nga po pumayag na ako makasal na kami, di ba? Aniya sabay baling sa ama, bagya nagdikit ang mga kilay. Nag-aalinlangan po ba kayo sa damdamin ko, Tay? Nagkipit ang mga balikat si Gaudencio. Hindi ko alam, hindi ko hawak ang damdamin mo, iha. Pero malinaw pa sa aking alaala ang mukha ng nanay mo noong panahon magkasintahan kami. She was glowing always. Her eyes sparkled like a jewel. Lagi niyang sinasabing pinananabikan niya ako makita sa bawat sandali. Ang kunot sa nooy, nalinhan ng ngiti. Kumislap ang mga mata ni Laura. Talaga, Tay? Hindi ko alam na ganon ka-showy si inay sa damdamin niya sa'yo. How sweet of her. She was. Sadness and longing filled his eyes. At mana ka sa nanay mo, Laura, sa maraming bagay. She cocked her head. Ibig niyong sabihin ay hindi niyo nakikita ang pinananabigan ko ng ganon si Nelson?
It was more of a statement than a question. Then she smiled at her father. Siguro po ay hindi kami magkatulad ng inay sa bahaging iyan, itay. Muling nagkipit ang mga balikat si Gaudencio. Marahil pero napakabata mo pa, anak, para sa mga ayon sa nobyo mo magpakasal kayo kaagad. Kahit nung buhay pa ang nanay mo, we wanted to see you the world, go places, meet people. Iyon kasi ang gusto namin ng nanay mo na hindi naman namin kayang gawin dahil bukod sa nakataling propesyon ay nangangailangan pa iyon ng ekstrang salapi. At na dumating ang pagkakataong madagdagan ng sahod ng mga guro and then there was enough money, you came into our life. Nangakma magsasalita si Loray, even as iwas si Gaudencio ang kamay at nagpatuloy. Hindi namin ipagpapalit ang nanay mo ang anumang pagkakataong makapagbiyahe sa pagdating mo sa buhay namin, Laura. Emotion flooded her. More than ever, she missed her mother now. At alam ko, bukod sa pagnanais na makarating sa iba't ibang lugar, ay nangangarap ka maging isang mahusay na photographer na magkaroon ng sariling exhibit, ang malagay sa magazine ang mga larawang kinunan mo. Paano mo magagawa yun kung may asawa ka na? Pinilit niyang umiti. Sinikap palisin sa isip ang panghihinayang na maaaring hindi na nga niya magawa iyon. Ang pamilya ni Nelson ay mga konserbatibo. Ang asawang babae dapat lamang na nasa bahay at nagsisilbi sa asawang lalaki. Wala namang masama, lalo kung magiging maligaya naman siya sa piling ni Nelson. It is worth the sacrifice. Maybe Nelson would allow me to put up my own studio after we were married. At ano ang malay niyo po kung gusto ni Nelson na bumiyahe kami pagkakasal namin? I'll even suggest that to him, kahit man lang sa Palawan o sa Boracay. Hinaluan niya ng excitement ang tinig. Or maybe we'll travel far, sa Hong Kong o Thailand. Natawa si Gaudencio, nahawa sa excitement sa tinig niya. Sana'y gawin niyo iyan, dahil sa sandaling magkaanak kayo at matali sa politika si Nelson ay mahihirapan na kayong magbiyahe-biyahe. Her eyes flew to her father. Hindi niya nagustuhan ang huling sinabi nito. Politika? Hindi papasok sa politika sa Nelson, itay, na pag-usapan na. Huminto siya sa pagsasalita na makita ang kunot ng noo at pagtataka sa mukha ng ama. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nangihinalang tanong niya. Nagsalubong ang mga kilay na Gaudencio. Ang kasintahan mo, hindi ba niya nabanggit sa iyo na tatakbo siya sa susunod na halalan? Binanggit sa akin ni Mayor kanina magkausap kami. Lumingon sa hardin si Laura upang hindi makita ng ama ang biglang pagdilim ng mukha niya. Alam ni Nelson na kinasusuklaman niya ang politika at nangako ito sa kanya na hindi susunod sa yapak ng ama na pag-usapan na nila iyon noon pa man. Ang maging leader ng mga civic organization sa bayan nila ay sapat na, pero ang pasukin ni Nelson ng politika ay hindi gusto mangyari ni Laura. Iyon ang dahilan kaya maagang nawala sa buhay nila ang kanyang ina. Marcia's father was a politician. Nang tumakbo itong gobernador sa probinsyang iyon ay nanguna si Marcia sa pagkampanya para sa ama. And politics were dirty, just as some people were bad. Isang bomba ang sumabog sa rally ng partidos ng ama ni Marcia sa Calapan, and it took both father and daughter's lives. Hindi dahil ang nangyari sa lolo't inay mo'y mangyayari rin kay Nelson, anak. Ani na Gaudencio na sinabayan ng buntong hininga. Ayoko ng politika, itay. Bahagyang tumaas ang tinig niya. Hindi niya gustong isiping pinagsisinungalingan siya ng kasintahan. Hindi lang po dahil yan ang naging dahilan ng kamatayan ni lolo at inay. Kahit nung buhay pa sila, hindi ko gusto ang katotohanang nasa politika sila. Hindi ko gusto ang kawalan ng privacy sa buhay namin ni Nelson kung sakali. Nakita naman ninyo, alabas-masok ang mga tao sa bahay ng lolo. At kahit sa atin, dahil campaign manager ng lolo ang inay. At iyon ang ayoko, ang lagi na lang puno ng tao ang bahay natin. I value my freedom so much and I can't imagine myself being a politician's wife. Isang politiko ang kanyang ama, hindi may iwasang. Ang papa niya po, pero hindi siya, and he promised me that he won't go into politics. Gusto niyang maiyak, she felt cheated. Then you don't really love him, Laura? Gaudencio said gently. Just because I hate politics? She asked sarcastically. Huminga ng malalim si Gaudencio. Matiim na tinitigan ng anak. Pagkuway. No, but falling in love with someone is falling in love with their dreams. He lied to me! Napaka-paranoid mo! Angil ng binata. Ano ba naman ang mangyayari sa akin kung papasok ako sa politika?
Alam mong hindi yun ang ibig kong sabihin. Aniya, sinisikap kontrolin ng galit. Napag-usapan na natin yan, di ba? Nangako ka sa akin hindi mo papasukin ng politika. Ang papang may gusto neto. Wika na Nelson sa marahang tinig. Hindi na ito gusto makakuha ng atensyon sa mga taong labas-masok sa munisipyo. Hindi ko siya maaaring tanggihan at bilang prinsipal, malaking impluensya ng itay mo sa mga tao, lalo na ang lolo mo. Manghang napatitig sa kasintahan si Laura. Hindi makapaniwala ang naririnig niya iyon. She could have forgiven him for lying to her, pero ang marinig sa mga labi ng kasintahan ang motibo nito sa madali ang pagpapakasal nila ay hindi niya matanggap. You want to use me? Singhal niya. Gusto mo akong pakasalan hindi dahil mahal mo ako, kundi gusto mong gamitin ako at ang pamilya ko sa politika? Napaungol si Nelson sa paraang tila napakakitid ng mentalidad niya. Ang lawak na imahinasyon mo, Laura. Of course I love you. Pakakasalan ba naman kita kung hindi? She was sitting with anger. Kung magsasalita siya ay baka kung ano pa ang masabi niya. At nasa munisipyo sila dahil naroon si Nelson sa opisina ng ama neto. Hindi niya gusto makagawa ng eksena. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng building. Laura! Tawag ni Nelson, subalit hindi siya lumingon. Dire-diretso lumabas at nagmamadaling tinungo ang scooter niya. At bago pa makahabol ang nobyo'y nakalayo na siya. Dinalhan na kita ng pagkain, Laura. Nagpalipas ka na naman ng oras sa pagkain mong bata ka. Ani ni Tia Lagring sa nagsisermong tono. Inilapag sa tabi ng pamangkin ng basket. Salamat po, Tia Lagring. Ang malaking asong nakaupo sa tabi ni Laura ay agad na tumayo at inamoy-amoy ang pagkain sa loob ng basket. Binugaw iyon ng matandang babae. Dumating nga pala si Nelson kani-kanina lang. Hindi ko sinabing narito ka tulad ng bilin mo. Babalik na lang daw siya. Nagkakagalit ba kayo at ilang araw mo nang iniiwasan ng nobyo mo? Nawala ang ngiti sa mga labi niya. Hindi ko po siya gusto makausap, Tia. Ano po bang oras ko sasalubungin ng tatay sa pier sa Batangas? Pag-iiba niya sa usapan. Aba, ang bilin sa akin ay bago mag-alas 5 dapat ay naroon ka na. Sinulya pa neto ang isa pang basket na dapat ay lalagyan ng mahuhuling isda ng dalaga. Napailing ito na makitang walang laman iyon. Mabuti na nga lang pala at naalala kong dalhan ka ng pagkain kahit hapon na. Nawala sa isip kong hindi ka nga pala tatayo riyan hanggat walang nahuhuli ang bingwit mo. Abay, mag-aalas 3 na ah. Meron ho akong nabingwit, Tia, pero pinakawalan ko at hindi naman kalakihan. Sinulya pa niyang fishing rod at umaasang mayahatak doon anumang sandali. At saka tanghali na naman ho ako nag-almusal kaya hindi pa po ako ganong gutom. Tiningala niya ang matandang tiyahin. Saluhan na kaya ninyo ako? Ay, hindi na, bata ka. Mamaya lang at paparo na ako sa playa at baka kung ikaw ang hihintayin ko makahuli ng isda, wala tayong mayahapunan at maaga ka lumakad at baka abutin kayo ng malakas na alon. Pagkasabi niyo ay tumalikod na at pinabayang munting daungan pabalik sa bahay. Tumayo si Laura at itinali sa kahoy ang fishing rod pagkatapos ay inilinga ang aso niyang nakatanghod sa basket ng pagkain. Ciao Rufus, wika niya sa aso habang inaalis mula sa basket ang pagkain. Maliban sa dalawang saging at bote ng tubig, sa isang plastic canister ay naroon ang kanin at sa isa pa ay 2 pritong manok. Ibinigay niya ang isa kay Rufus na agad naman itong sinakmal. Kung gusto mo ng kanin, Rufus, sa'yo na yan. Kausap niya sa aso na tila ito tao at inilagay sa harap nito ang plastic ng kanin. Tama na sa akin itong saging at pritong manok. Ay mo na, diet. Isang malakas na tawa sa sarili ang pinakawalan niya. Because she loved to eat at ang ipinagpapasalamat niya ng hustoy ni hindi nadaragdagan ng timbang niya. She was slim for her 5 feet and 5 inches height na kinaiingitan ng mga kakilala at kaibigan niya. Hindi siya iyong matatawag ng nakararami na gandang pang Miss World, but Laura was pretty. At higit sa lahat, binayaan ng Mother Nature na maganda at pinong kutis at ang pagiging masayahin niya ay lalo pang napatagdag sa atraksyon ng dalaga. She was so easy to please and could laugh and smile at a simple joke. Muli siyang humarap sa dagat at ibinaba ang mga paa. Kalahati ng mga binti niya ay lumubog sa tubig. This was her favorite place. Nakapalibot sa munting pantalan ang malalaking punong nakatunghay sa dagat. Kung titingnan sa laot ay hindi mapupunang may pantalan doon dahil nga sa naglalakihang mga punong kahoy at mga puno ng niyog. At ang pangpang naman ay napapaligiran ng matataas na damo at mga bato.
Palibhasay, malapit na yun sa bukana ng ilog. Ang bahagi na iyon ng lupain ay pag-aari ng lolo niya. At kung patag lamang ang lugar na iyon ay marahil na ginawa na yung beach resort ng lolo niya noong nabubuhay pa ito. Ang kabilang bahagi naman na nakaharap sa ilog ay minana naman ng tatay niya sa mga magulang neto, kung saan ang kinukunan ng kinabubuhay ay ang pag-aalaga ng mga itik. Hindi naman kalakihan ang lupang minana ng tatay niya sa mga magulang neto. Katunayan ay wala pang kalahating ektarya. At ang pantalan namang iyon ay pinagawa ng ama ni Marcia para sa malalaking bangkang pangisda neto. Subalit nahilig sa politika ang ama ni Marcia na nagsimula sa pagiging kapitan del barrio at pagkatapos ay naging vice mayor at 2 terminong nanalo bilang mayor. At nang kumandidato ito bilang vice-gobernador sa probinsyang iyoy, naisanla sa bangko ang 2 ektaryang lupain at ipinagbili ang mga bangkang de motor upang gamitin sa kampanya. At nagtira lamang ito ng mas maliit na basnig na siyang gamit ng pamilya sa parot parito sa Batangas at Calapan. Hindi pa natalo sa eleksyon ang lolo niya. Katunayan ay landslide palagi ang kalamangan nito sa mga kalaban at marami ang naniniwalang mananalo ito bilang gobernador dahil bukod sa bukas palad ang lolo niya ay mahusay ito makisama sa mga tao at madaling lapitan. Subalit ang kandidaturang iyon ay pinagbuwisan ng buhay ng 2 taong labis niyang mahal, ang lolo at ang nanay niya. Ipinagpasalamat ng labis ni Laura na hindi kasama sa naisanla ng lolo niya at nailit ng bangko ang bahaging yun ng lupain kadikit na lupain ng tatay niya, ang 2,000 metro kwadradong kinatatayo ng bahay neto na nakaharap sa dagat malapit sa upungan neto sa ilog. Paborito mo ang lugar na ito, di ba, apo? Naalala niyang minsang sinabi ng lolo niya, nasa unang taon siya ng high school. Pwes, magmula sa araw na ito'y sa'yo na ang pantalang ito. Then, her grandfather's laugh echoed around. Iyon marahil ang dahilan kung bakit hindi kasamang naisanla ang propriedad na iyon na kahit sa pabirong paraan, ibinigay yun ng lolo niya sa kanya at labis niya yung pinahahalagahan. She would treasure this place forever. Hey! Aniya kay Rufus na makitang nakatungkod ito sa kinakain niya. Tila nagmamakaawa ang mga mata nito na parang sinasabing bitiwan na niya ang kinakain. Isa si Rufus sa mga regalo sa kanya ng lolo niya. Tuta pa lang ito nang dalhin sa kanya and she fell in love with him on sight. She made a face. Ibinigay rito ang natira sa pritong manok. Oh, ayan na nga. Madaya ka talaga. Ipinahid niya sa shorts ang mantika sa kamay at muling hinarap ang fishing rod habang inunguya ang natirang pagkain sa bibig. Inikid ang linya na yon at pagkatapos ay muling inihagis sa malayo ang hook at sinker. Subalit hindi agad lumubog sa tubig ang hook. It made a clink na tila bang may tinamaan ang maliit na bakal. Kumunot ang noon ni Laura at napatayo. Tinanaw ang bahaging iyon ng tubig. Ano yun, Rufus? Tumas ang 2 tenga ng aso. Bahagyang gumawa ng ingay at tumas din ang ulo sa inahayo ng mga mata niya. Tumama ang hook ko sa isang basurang bote? Dismayadong sabi niya nang anud-anurin ng maliit na alon ng bote at tinalalapit sa pantalan. Kainis! Bulong niya. Inikid niyang muli ang linya at inihagis sa dagat. Inabot niya ang bote ng tubig sa basket at uminom. Pagkatapos ay ang saging at pinalakihan ng mga mata ang aso. Hindi mo gusto to. Singhal niya rito. Muling naupo sa pantalan. She was splashing her feet on the water habang binabalatan ng saging. Isusubo na lang niya iyon nang muling mato ng pansin sa botelyang nilalaro ng alon. Hey, Rufus, tingnan mo oh, may laman na yung bote. She laughed. Baka Ginny, Rufus, kuhanin mo nga, dali. Tapik niya sa aso sabay turo sa tubig. Agad namang sumunod at tumalon sa tubig si Rufus. Pag Ginny yan, Rufus, baka kawalan ko. Then I'll make a wish that he made us rich. At ang ikalawang wish ko? She paused for a while. Nag-iisip kung ano ang susunod na hilingin. Pagkuway, ipinitik ang 2 daliri. Alam ko na. Hihilingin kong gawin kanyang tao. Isang mayaman at gwapong prinsipeng Arabiano. Muling umalingango sa paligid ang tawa niya sa kalokohang naisip. Si Rufus ay patulak na ilalapit ng nguso ang bote palapit kay Laura. Dumapa sa pantalan si Laura upang maabot ang bote sa tubig. At nang mahawakan ng leeg na yoy, lumangoy patungo sa pampang si Rufus at doon umahon. Anong laman mo, ha? Aniya habang sinisilip ang laman ng botelya. Baka naman basura lang. Inikot-ikot muna niya iyon bago ipinasyang tuluyang buksan
Bago pa niya maituwad ang botelya upang kunin ang laman niyon ay nasa tabi na niya si Rufus at ipinagbag ang sarili. Tumamang lahat ng tubig sa katawan nito kay Laura. Rufus, binabasta mo na ako! Tili ng dalaga, inihilamos ang palad sa mukha at braso. Pagkuway ipinagpatuloy ang pagdukot sa nakaikit na papel sa loob ng bote. Inabuti yun ng hintuturo. Nang makuhay, binuklat ang papel. Wow! A message in a bottle, Rufus! Parang sa sine. She was amused. Binabasa ang nakasulat doon. I am a very rich man but a lonely one. Find me and I will take you to the ends of the earth. Malakas na napatawa si Laura. Really ha? At may kasama pang calling card. Z. Montefalco, Vice President, Montefalco Meat Processing Company. Lumabi siya at tiningon si Rufus na nakatingin sa kanya. Sino kayang loko ang gumawa neto, Rufus? How romantic and foolish. Ano sa palagay mo? Does this man really exist? Siya ba talaga ang sumulat ng mensahe? Oh, may nakapulot lang ng calling card at tagbiro at inilagay sa bote kasama ng mensahe. At bakit ang isang may sinasabing taong tulad nito'y mag-aabalang gumawa ng kalokohang ito? Muli niya sinipat ang calling card. Mukha namang authentic, katunayan maganda at mamahalin ng texture ng papel. Umingit lang ang aso, tumaas sa mga tenga. At ano naman kaya ang itsura ng Z. Montefalco na ito? Oh well, sa posisyon nito sa kumpanya, malamang na kasing edad ni Zubel de Ayala. Nakibit siya ng mga balikat, itinupi ang mensahe at ibinalik sa bote. Ang calling card ay isiniksik niya sa loob ng blouse patungo sa loob ng bra niya. Mamaya na lang natin balikan yan, Rufus, pagkatsundo natin sa tatay. Tara na nga at baka punin tayo. Wika niya sa aso at bumaba sa bahagi ng pangpang patungo sa malaking bangkang pangisda na nakatali sa pantalan. Si Rufus ay tumalon patungo sa baslig habang tinatanggal niya ang lubid sa kahoy. Pagkatapos ay pinandar na niya ang makina ng malaking bangka. Hindi nagtagal ay pumapalaot na siya upang sunduin sa pier ng Batangas sa Gaudencio na lumuwas sa Maynila. May 2 araw nang nakararaan at may sinadya sa deck. Nasa laot na sila at kampating hindi ganong seneryoso ni Laura ang manibela sa basnig. Sanay na siya roon. Tahimik at maliwalas ang dagat at walang ibang bangka siyang nakikita sa paligid. Maliban sa isang malaking yate na sa tingin niya ay napakalayo naman. Binitiwan niya ang manibela at hindi pinansin na humihina ang takbo niya kaysa sa normal. Dinukot ang calling card na inilagay sa bra. Muli iyong binasa. Montefalco Meat Processing Company? Montefalco Building? Pasong Tamo? Ano kaya, Rufus, kung sa pagluwas ko sa Maynila sa katapusan ng buwan ay puntahan ko ang address na ito? Kumahol ang aso na tila tumututol sa iniisip niya. Umikot ang mga mata ni Laura. Muling kumahol ang aso at umangat sa pagkakatayo at akmang sasakmalin ang calling card sa kamay niya. Umiwas ang dalaga. Ano ba, Rufus? Saway niya sa aso at itinaas ang kamay na may hawak ng calling card. Muli yung dinamba at tinambot ng aso. Sa pag-iwas niya ay nawalan siya ng panimbang at upang hindi mapasama ang bagsak ay napakapit siya sa manibela na sa pagkabagsak niya ay umikot. Pumaling sa ibang direksyon ng baslig. Aray ko! Hinimas niya na saktang balakang na tumama sa gilid ng bangka. Gagawin talaga kitang kaldereta, Rufus! Maniwala ka! Hawak pa rin niya ang manibela at doon kumuha ng lakas upang makatayo. Sapat upang lalong maiba ang direksyong tinutuko nila. Hindi pa man siya gaano nakakatayo, from out of nowhere, nahagip ng peripheral vision niya ang isang maliit na speedboat at pasalubong sa bangka niya. Nanlaki ang mga mata ni Laura. Rufus, babanggain tayo ng speedboat! She screamed at her dog at 2 kamay na hinawakan ng manibela at nagkakadapatid ang hininga niya sa pagpihit dito upang iiwas ang basnig sa speedboat. Subalit humihina ng takbo ng bangka at hindi niya magawang may iwas ng gusto. Natitiyak niyang tutumbukin sila ng speedboat. Mas nag-aalala siya sa sakay neto, nahiwan niya kung saan nanggaling at bakit hindi niya narinig ang motor neto. Malaki ang basnig at hindi madaling iiwas. Bukod pa sa kahit ano ang gawin niya ay ayaw bumilis ng motor niyon. Kasabay ng pahirapang pag-ikot niya sa basnig ay ang pagtalo naman ng sakay ng speedboat sa tubig. Oh no! Tinakpan ni Laura ng mga kamay ang mga mata. Ang speedboat ay hindi nakaiwas sa dulong kaliwang bahagi ng mga katig ng basnig. Nasira neto ang katig at tumamang speedboat sa huliang bahagi ng malaking bangka. Umuga ang buong basnig sa impact. Hindi nagawang kumapit ni Laura at gumulong sila ni Rufus sa kabilang gilid ng basnig.
Huminto at nagpalutang-lutang sa gitna ng laot ang nakataob na speedboat ilang metro mula sa basnig. Hintakot na nilingon ni Laura ang lalaking tumalon sa tubig. He was treading on water habang pinagmamasdan ng speedboat na sandaling umikot bago tuluyang huminto. Oh God, Rufus! Naka-aksidente tayo! Nabangga natin ang speedboat! She screamed, though she very much doubted sila ang tinutumbok ng speedboat. Kumahol ang aso at tulad niya'y nakapatong ang dalawang unahang paa sa gilid ng basnig upang tingnan ng lalaki. At dahil nasira na ang dulong katig, nabawasan ng balanse at bahagyang tumagilid ang katig. Nagpatili si Laura at mabilis na dinakma sa collar neto si Rufus at tumatras sa gitna upang bumalansi sila. Nakita ni Laura na lumalangoy ang lalaki patungo sa bastig niya. Sumenya siyang sa kabilang bahagi umahon ng lalaki na sumunod naman at lumangoy sa bahaging itinuro niya. Kumakapit ito sa mga katig palapit sa malaking bangka at nang nasa tapat na ni Laura ito'y inabot niya ang kamay rito upang tulungan itong makasampa. May pakiramdam siyang gusto mapatid ang mga ugat niya sa leeg sa paghila rito. Hindi biro ang bigat ng malaking lalaki. Hindi ka ba nasaktan? Ang unang namutawi sa bibig niya na makasampa sa bastigang lalaki na humihingal na naupo sa sahig. I'm okay. Sagot neto na tumaas baba ang matipunong dibdib. Isinuklay ang mga daliri sa basang buhok upang humawi mula mukha. Pagkatapos ay tumingala sa kanya. Ikaw, hindi ka ba nasaktan? Hindi naman. Laura stopped in mid-sentence na walang bigla sa isip ang sasabihin. And she literally stopped breathing nang matitigan ng gusto ang lalaki. Binangga ba silang talaga ng speedboat at namatay na siya at ang nakikita niya ay anghel? Oh yes, in the Bible, she knew that angels were men, not women, contrary to what everyone was made to believe. Handsome and perfect men, and he must be one of them. But how could she have died? Gayong higit pa sa pinagsama-samang tatlong speedboat neto ang kalakihan ng basnig niya. In fact, humigit kumulang sa 10 taong may sasakay sa basnig. Oh well, she is alive at hindi anghel ang nakikita niya. Baka naman kaya anak na Neptuno at basta na lang lumitaw sa tubig. Hey, are you alright? May nasaktan ba sa iyo? Muling tanong ni Zack sa kanya, nagsasalubong ng mga kilay sa pagkakatanga ng dalaga rito. She cleared her throat, smiled a little at mabilis na sumagot. Of course, we are alright. Kami ng aso ko. Hindi pa yata Pilipino na aksidente ng bastig niya. Turista marahil, pero marunong namang magtagalog. Muli niyang ibinaba ang mga mata sa kabuuan neto. He was wearing a printed shirt na nakabukas hanggang sa kahuli-huli ang butones at nakaplaster ang kasuotan neto sa matipunong katawan neto dahil basa. And the white shorts, exposing muscle thighs and legs. Ang mga balahiboy nakahapay lahat sa balat neto. At kung saan man nanggaling ang kaisipang gusto niyang malaman kung ano ang itsura ng lalaki kung nakabikini swimming trunks ito'y hindi niya alam. And that thought made her blush. Naiiritang umiling si Zack. More or less ay nahuhulaan nito ang daloy ng isipan niya. Stop looking at me as though you have never seen a man before. You don't have to be rude. She reprimanded gently, kasabay ng pag-irap. Natitiyak kong ikaw ang tumumbok sa bastig. Hindi kumibo si Zack pero nanatiling magkadikit ang mga kilay at tama ang babae. Somewhere in the middle of the ocean ay nagloko ang speedboat. It went out of control. Preno o transmission, hindi neto alam. Pero iisa ang tiyak na ito. Sesasantahin neto ang nagmimintena ng speedboat. Kung hindi na iiwas ng babaeng ito ang bangka, the accident could have been fatal. Ibinaling neto ang pansin sa aso na tulad ng amoy nakatitig din dito. Sa'yo ang asong ito? A purebred German Shepherd. Siya si Rufus. Napailing si Zack sa paraan ng pagpapakilala ng babae sa aso'y hindi ito magtataka kung tatas ang isang paa ng aso at kakamayan nito. I guess you're right. Ako ang nawala ng kontrol sa speedboat. Munti ko nang madisgrasya ang sarili ko. At kayo rin. Nasira ko pang katig ng bangkang ito. Mabuti na lang at nagawa mong iiwas kahit papaano. Kung hindi, ang gitnang katig ang nasira ko. At kung nagkataon, ay masisira ang balanse ng bangka mo at maaaring tumaob. May kasalanan din ako. Binitiwan ko manibela at humina ang takbo. Rufus tried to... Ang calling card! Pasimple niyang iniikot ang mga mata sa basnig. She groaned silently. Nahiwala niya ang calling card. Nahulog marahil sa dagat. She glared at her dog continuously.
Si Rufus naman ay umungot at lumapit kay Zack at sumiksik sa binti neto. Bagaman hindi maintindihan ni Zack ang biglang pananalim ng mga mata ng kaharap sa aso, ay niyuko neto si Rufus at tinaplos ang ulo. Si Rufus naman ay dinilaan ng binti ng binata. Traidor! Gustong isigaw ni Laura sa aso. Kahit ang aso niya ay marunong kumilala ng magandang lalaki. He likes me, komento ni Zack. Of course, Rufus is a she. Aniya, and she could have kicked herself pero nasabi na niya at hindi na mababawi. Oh, ang mga tamakilay ni Zack sa of course na sinabi niya and read her meaning between the lines. Somehow, he was amused. Sinuyod ang tingin ni Zack ang malaking bangka. With a deep frown on his forehead, ibinalik nito ang tingin kay Laura. Bumaba taas ang mga mata nito sa kanya. Hindi makapaniwalang si Laura lamang ang nagpapatakbo ng malaking bangkang pangisda. Are you sure na wala kang kasamang humagi sa tubig nang tumamang speedboat ko sa bangka mo? Why, you're too slim para mag-drive ng ganitong kalaking bangka. She smiled cheekily. No sweat, maliit pa akong batay, tinuruan na ako ng lolo kong gamitin ito, and I've been using this fishing boat since high school. Dudang tumango-tango si Zack. Muli siyang dinaanan ng tingin bago humakbang patungo sa dulo ng basnig at tinanaw ang nakataob na speedboat. He shook his head and tisked. Dumb, natitiyak na itong hindi na ito mapapatakbo ng maayos ang speedboat sa sandaling iyon. Napalunok si Laura habang sinusundan ng tingin ng lalaki. Ang shirt neto'y unti-unti nang natutuyo sa haplos ng malakas na hangin. The man is tall and dark and rugged. Ang buhok netong natutuyo na rin sa lakas ng hangin ay hindi lang basta itim. It was jet black, thick and luxurious. Long past his collar at kumikislap iyon sa sinag ng panghapong araw, parang sa uwak. At kaninang nakatingin ito sa kanya ay napuna niya ang mga mata neto. They were very dark, darker than seen. His features were strong, arresting. He had firm and almost square chin, broad cheekbones, sensual mouth, and high and defined brow. And though attractive, his face was hard, too individual for easy labels. Puno ng iritasyon sa sariling nilingon ni Zack si Laura na bahagya pang nagulat dahil ilang dangkal ang layo niya mula sa lalaki. Si Zack man ay hindi na po nang nasa likuran na neto halos ng dalaga. Umiwas ito at nilampasan siya at lumakad pabalik sa kabilang dulo. Hindi naman malaking bagay ang pagkasira ng katig mo sa bahaging ito. So, let's get started. Babayaran ko ang danyos pagdating ko sa... Walang anuman. Mabilis na agap ni Laura habang nakasunod. Hindi pa rin nakarecover ng gusto sa paghanga sa lalaki, which she made foolishly obvious. Maraming kawayan sa amin. Idadaan kita kung saan mo gusto mong pahatid. Nagkipit ng mga balikat si Zack. Oh well, thank you. I'll drive this boat. You don't drive a boat, you sail, she said softly with a tentative grin on her lips. Sandaling nahinto sa paghakbang si Zack at muli siyang tinitigan. She was very young and noticed for the first time that she was pretty. Naka-French braid ang buhok at may mga hiblang kumulap mula sa pagkakatarinta sa likod at nililipad ang hangin sa mukha niya. At sa suot niyang pedal pusher, Zack noticed her great legs and she must be in her late teens. At hindi mapigil ni Zack ang ma-amuse about the way she looked at him with starlight in her eyes at sa isinagot niya. In a way, tama ito. You don't drive a boat. Let's set sail then. Humakbang ito patungo sa manibela at kahit walang pahintulot na Loray, sinimulang paandarin ng makina, subalit nanatiling pupugak-pugak iyon. Bakit ayaw umandar? Si Laura na lumapit. Damn if I know! Inis na sagot ni Zack. Muli na itong pinaandar ang makina at muli rin ay pumugak-pugak ito. And at the same time, he was still wondering kung paanong napatatakbo ng babaeng ito ang malaking bangka na ang motor bukod sa surplus ay sinauna pa at ang manibela ay tiyak na napakabigat pihitin. Niyuko na ito ang tangka ng gasolina at binuksan iyon pagkatapos ay nagpalingalinga. Sa sulok ay nahatanaw ang mahabang patpat na marahil ay ang nasa isip nito ang talagang gamit kung bakit naroon iyon. Kinuha neto ang patpat na kawayan at ipinasok sa tangke at muli ring hinugot. Oh shit! Napangiwi si Laura sa pagmumura neto. Itinaas si Zack sa harap niya ang patpat. Isang dangkal mula sa dulo ang nabasa ng gasolina. You're out of gas! Laura groaned in frustration. Kaya pala kusang humina ang takbo ng basnig kanina ay nauubos na ang gasolina niya.
Ang gasolinang pinabili ng tiya Lagring niya sa bayan ay nasa bodega pa at nalimutan niyang isalin. Sa pagnanais niyang iwasan muli si Nelson ay nagmandali siyang nagtungo sa pantalan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Nilingan niya ang paligid. May mga bangka siyang natatanaw pero natitiyak niyang kahit gumamit siya ng megaphone, iyon ay kung meron man siya ay milagrong marinig sila sa layo ng mga iyon, malibang may magdaan sa bahaging iyon ng laot. Hindi natin kayang langoy ng Batangas Pier, dugtong niya. At wala akong intensyong langoy iyon kahit kaya ko. He snapped at her. Paano mo nagawang maglayag nang walang naman ang tangke mo? Nakalimutan ko. Nakalimutan mo? Singhal neto na tila siya musmos sa walang isip. Lady, you don't forget things like that. If you are driving on land, I could forgive you dahil madaling gawa ng paraan kung mawalan man ng gasolina ang sasakyan mo. But for pet's sake, we are... Pinakarein-reina neto ang salita. In the middle of the ocean. Laura hated the thought na nasasarmonan siya ng Poncio Pilatong ito kahit na nga bagwapo. Hindi na niya matandaan kung kailan siya huling nasarmonan ng tatay niya. Siguro'y nung malit siyang bata. But this stranger was right. Hindi niya dapat kinalimutang lagyan ng gasolina ang tangke ng bangka. At gustuhin man niyang mainis ay nagpigil siya. Hindi kailangang ubusin mo ang tinig mo sa kakasinghal sa akin. Mahinahon niyang sabi. At anong inaasahan mong gawin ko sa pangyayaring ito? You didn't even have the sense of a cockroach na lagyan ng gasolina ang tangke mo. At heto, na-stranded tayo rito sa laot. Okay, mister. So, I forgot my gas. Pero sira ang speedboat mo. Sa anumang paraan, nakatakda tayong ma-stranded dito sa laot. At least, sa kaso mo, naririto ka sa basnig ko. Ang konsolasyon ko lang. She cocked her head and smiled sweetly. Too sweet na may palagay si Zack na gustong mangilo at masira ang mga ngipin neto. I have you as a company. Sinulya pa ni Laura si Rufus na ang mga matay palipat-lipat sa kanila at nakikinig sa palitan nila ng salita. Though I don't need one. Really? His voice filled with sarcasm. And how do you think you can get to land? Swim? Nagkipit siya ng mga balikat at tinanaw ang pier. It was far, too far but not impossible. There's an idea. I'm a good swimmer anyway, she declared proudly. Zack shook his head in disgust. Nagpupuyos ang dibdib niya sa inis kung kanino'y hindi neto matiyak kung sa sarili dahil nasira ang speedboat neto at muntik na ito madisgrasya at makadisgrasya o sa lokang babaeng ito na naglalayag ng walang lamang gasolina ang tangke at nag-iisa maliban sa isang aso. But then, she's correct again. At least, magkasama sila. He needed her boat and she needed him as company. And he admitted to himself that his company wasn't necessary, but she needed him nevertheless. So, ano nang gagawin natin? She asked Kaylee na tila ba't natanong lang neto sa lalaki kung ano ang gusto netong inumin. They'll send a search party. Sagot neto na sinabayan ng buntong hininga. Sinikap palisin ng inis at tinanaw ang bahagi ng dagat kung saan naroon ang yate neto. Natitiyak netong magpapadala ng search party ang Man Friday netong si George kapag gumabi na at hindi pa ito bumabalik sa yate. Si Laura ay tahimik na naupo sa sahig ng bangka. Niyakap ang mga binti at itinukod ang baba sa dalawang tuhod. Hindi siya ipahahanap ni Tia Lagring dahil alam nito kung saan siya nagpunta. Ang tatay niya ay maghihintay marahil ng 1 hanggang 2 oras at kapag nainip at maisip na baka nakalimot siyang sumundo ay uuwi ito sa Kalapan sakay ng ferryboat. Sana nga'y ipahanap ng lalaki ito ng mga kasamahan at nang magpapahatid na rin siya sa pier. Bagaman hindi siya nag-aalalang na stranded siya sa laot kasama ng estrangherong na hindi man lang nag-alok na ipakilala ang sarili ay hindi niya kayang isipin ang pag-aalalang mangyayari sa Chinatama sa sandaling hindi sila makalis sa laot sa lalong madaling panahon. She turned to look at him. Nakatalikod si Zack at nakatanaw sa karagatan. She sighed with admiration. Even his back was a marvel to look at. How unfair that some men could be this attractive and unreachable. Natitiyak niyang hindi ilang babae ang nag-aagawan sa pansin nito. She turned to gaze at the sky. If she would only be given a wish, just one wish, then... She sighed again. Anong oras na? Tanong ni Laura. Sumulyap si Zack sa diver's watch nito sa braso at sa padabog na tonoy. It's 7:10. Wala ka nang ginawa kundi magtanong na oras kada 5 minuto. Napaka-eksahirado mo,
Wika niya kasabay ng pag-ikot ng mga mata. At ano naman ang masama kung nagtatanong ako ng oras? Bakit ka ba nagsusungit? Humugot siya ng mahabang paghinga. Muling nilinga ang lalaki. Nagugutom na ako. Ikaw ba? Hungry but not starving. Tinalikuran na ito ang dalaga at hinayin ng mga mata ang madilim na laot na walang makikita kundi ang mamunting liwanag na nanggagaling sa Batangas Pier at yung ilang liwanag mula sa mga sasakyan dagat na nasa malayong bahagi ng karagatan. At mabuti na lang at may emergency lamp pambasnig. Kung hindi, baka mga bituin at buwan ng tanglaw nila sa isa't isa. Nakasiksik sa sulok ng basnig si Laura, yakap ang mga binti. Gabi na and it was getting colder at tumatagos ang lamig mula sa malakas na hangin sa suot niyang pedal pusher at manipis na t-shirt. Muli niyang tiningala ang lalaki. Taga rito ka ba? Ibig kong sabihin sa Batangas o sa Kalapit Isla? Tanong niya. Hindi ako taga rito. May bahay ang kaibigan ko sa Anilaw at nagbabaksyon ako ng ilang araw. Sa pilitang sagot ni Zach. May bahay bakasyonan sa Anilaw ang pamilya ni Krista at mula sa Manila Bay ay naglayag sila patungong Batangas habang sineselebrate ang birthday ng dalaga at plano pa sana maglalayag patungong Villa Montefalco kung hindi lang nagalit si Krista at nagpa siyang magpaiwan na at sa bahay bakasyonan na lang ng pamilya neto itutuloy ang party. Minus Zach na hindi man lang nagabalang suyuin ng dalaga at wala siyang balak bumalik sa Villa Montefalco o sa Maynila. Nag-e-enjoy siyang magdayag mag-isa. Taga Maynila ka kung ganoon. Patuloy ni Laura na pumukaw sa pag-iisip ni Zach. Ano ang trabaho mo sa Maynila? Sa'yo ba ang speedboat na iyon? Inuso niya sa dilim ang alam niyang kinaroroonan na nakataob na speedboat. Ano ka ba? Investigador? Singhal neto. Hindi neto gusto makipag-usap habang nag-iisip. He was starting to worry. Gabi na at nasa laot pa rin sila. Gumagawa ko ng papag-uusapan para wag tayong mainip. Kalmanting wika ni Laura. Tingnan mo ikaw, kanina ka pa nakasimangot, palakad-lakad ka riyan na tila nag-aabang ng asawang manganganak, lalo lang magiging kainip-inip ang oras sa ginagawa mo. Ako itong babae at dapat higit ako mag-alala kaysa sa'yo dahil narito ako sa laot, kasama ang isang estranghero. Why, your calm really surprised me, he said really. He didn't want to admit that he admired her calm. Kung si Krista ang kasama neto at naroon sila sa laot at stranded, nag-hysteria na ang socialite niyang girlfriend. O ex-girlfriend na nga ba? He wasn't sure. Ang natitiyak na ito'y wala itong balak na suyuin si Krista. Nagsisimula na siyang masuffocate sa relasyon nila. At normal lamang na mag-alala ka dahil sabi mo nga'y estranghero ako. Dugtong niya. Well, sandali niyang sinipat ang lalaki. She wrinkled her nose. Hindi ka naman mukhang manyakis. Hinaplos niya ang ulo ni Rufus na nakahiga sa tabi niya na para bang ipinararating sa lalaki na hindi siyang pababayaan ni Rufus kung sakaling nagbabalak ito ng masama. Gustong matawa ni Zach sa ginawa ni Laura. Nahuhulaan ang nasa isip niya. Looks can be very deceiving. Wika niya. He didn't want to frighten her pero hindi niya maintindihan kung bakit pinayagan ng mga magulang ang batang ito. Well, in a way, she just looked like a kid out of school na maglayag mag-isa. Paano kung ibang tawang naroong kasama nito? Ganun ka ba? Ang alin? Manyakis? Oh, shut up! He glared at her, both in irritation and amusement. Sa buong buhay nito'y wala pa kahit isang babae ang nag-iisip ng ganon dito. Kung manyak ako'y kanina pa kita na-rape at kahit pa nasa laot tayo. In fact, it would be to my advantage dahil pagkatapos ay tatalian kita ng pabigat at basta na lang kita ihahagi sa laot at walang magagawa yung aso mo. Well, I believe you. Ani ni Laura sa kaswal na tono. What? Na hindi ka manyak at hindi rin psycho killer. Nagbuga ng hangin sa ere si Zach. Hindi malaman kung may inis o matatawa pero muli tama na naman ng babae. Kung hindi sila nag-uusap ay mas kabagot-bagot ang paglipas ng oras. But then, iyon ang kauna-unahang pagkakataong may kasama siyang babae na sila lamang dalawa sa loob ng 2 oras na ang layo sa isa't isa'y isang dipa. Hindi mo pa ako sinasagot. Sa'yo ba yung speedboat? Ano, kung sa akin nga. Di mayaman ka? She exclaimed mildly. Nagsalubong ang mga kilay ni Zach. So, she cocked her head and said carelessly,
Well, I like rich men. Tell me something I don't know, he murmured drily, irritably. And you don't like women who like rich men? Naiiritang nilingon ni Zack ang dalaga. I hate nosy women. Nagkipit ang mga balikat si Laura, may ilang sandaling tumahimik. Si Zack naman ay nakadama ng guilt, inisip na baka sumama ang loob niya. He sighed and gazed at the sky. It was a clear night, nagkalat ang mga bituin sa langit. Si Laura man ay nakatingala rin sa langit. Maya-maya'y bigla na lang nanlaki ang mga mata niya. There's a falling star! Bulalas ni Laura na tumayo at sinundan ng tingin ang gumuhit na liwanag sa kalangitan na bumabagsak at unti-unting nawawala sa paningin. Ngumiti si Zack na hindi naman umabot sa mga mata at sa nanunuyang tono ay, Why didn't you make a wish? Dapat sana pero agad na nawala ang bituin. Isa pa'y wala pala akong mga bulsa. May bahagyang pang hinayang sa tilig niya. Force of habit. Kumunot ang noon ng binata. At ano ang kaugnayan ng bulsa sa wish mo? Nagkipit siya ng mga balikat and pouted her lips and said sheepishly, Hindi ko rin alam, pero itinuro ng nanay ko sa akin na matutupad ang wish ko sa falling star kung ilalagay ko ang mga kamay ko sa bulsa. Kung hindi ito mabilis na tumalikod at umarap sa dagat, nakita marahil ni Laura ang ngiti sa mga labi neto. Zack couldn't believe he was having this kind of conversation with a woman, a young and a pretty woman for that matter. Para silang mga paslit. Oh, there's another one! Bulalas muli ni Laura habang nakatingala sa kalangitan. Instinctively, lumingon at tumingala rin si Zack. Humuga ang bangka nang mabilis na tumayo si Laura at nilapitan ng binata. At mula sa likod ng estranghero ay pinasok ni Laura nang walang sabi-sabi ang dalawang kamay sa bulsa ng shorts neto. Then she closed her eyes and uttered a wish. Zack was stunned na hindi niya magawang kumilos. Nakadikit ang dibdib ni Laura sa likod nito. Ang dalawang kamay ng dalaga ay nasa loob ng tigis ng bulsa ng shorts niya. At iilang pulgada lamang ang layo mula sa pribadong bahagi ng katawan niya. Ang pisngi ni Laura ay nakadikit sa ibabang bahagi ng kaliwang balikat ng binata. And Zack could feel the heat emanating from her body, smelled her scent, something like rose water and powdery scent mixed with a tang of sea air. Why, the wench had an enchanting scent, and her breathing was soft and warm in his ear like a soft evening breeze. And heavens, his body was starting to react. He cleared his throat at nilingon si Laura sa likod neto. Ano ang hiniling mo? He asked huskily, hindi makapaniwalang nakikibahagi sa kalokohan ng estrangherang ito. Pero yun lang ang paraan upang mawala sa isip niya ang reaksyon ng katawan sa ginagawa ng dalaga. Hindi ko pwedeng sabihin. She was almost whispering at nanatiling nakapikit pero hindi pa rin inaalis ang mga kamay sa dalawang bulsa ni Zack at hindi kumikilos mula sa pagkakadikit dito. Or hindi matutupad ang wish ko. He swore he wouldn't smile kahit na naninigas na mukha neto. And God of the Seas, hindi lang mukha ang naninigas sa kanya. Alright, so you've made your wish. Wika niya sa pinapormal na tono. Ang falling star mo ay nalaglag na ng tuluyan. Baka nasa tubig na. His voice laced with mild sarcasm. You can take your hands off my pockets now at huwag mo akong pagsamantalahan. Oh, don't be stupid, she murmured. Bahagya nagmulat ang mga mata. Nakikiamot lang ako ng init mula sa likod mo. I'm so cold. At ikaw, sa palagay ko ay yari ka sa bato ni hindi ka man lang nakakaramdam ng ginaw gayong bukas yung polo mo. Napabuntong hininga si Zack. She had a point at marahil nga ay giniginaw siya dahil kanina pa humahaplo sa kanila ang malamig na hangin dagat. Or maybe she was lying. She could either be at ease or just simply innocent at totoong giniginaw na hindi naman katakataka. Alin man doon, ang suma total, she was still very young at hindi siya pumapatol sa babaeng may gatas pa sa labi. And dumb, hindi dapat na nagre-react ang katawan neto sa kanya. And he had to do something or he would be in trouble and embarrass them both. O siya, giniginaw ka. Nandyan naman ang aso mo. Nilingon niya si Rufus na tahimik na nakamasid sa kanila. He's warmer. Alisin mo yung mga kamay mo sa mga bulsa ko. Malapit na iyan sa danger zone. In fact, too close, lady. Bahagyang napasingap si Laura sa gustong ipahiwatig ng lalaki at sa nalalaki mga matay, inangat ang mukha sa balikat neto. Why, he was right. At hindi man lang niya binigyang pansin ang unti-unting paninikip ng shorts neto.
And how could she have noticed it unless... Mabilis siyang hinugot ang mga kamay mula sa mga bulsa ng shorts neto na tila ba nag-aapoy iyon at lumakad pabalik kay Rufus. Ipinagpapasalamat niya na gabi na, kung hindi, kitang-kita ng lalaki ang pamumula niya. Alin ba talaga sa tatlo ang nangyari? Nagpadala siya sa nakagawang magpasok ng kamay sa bulsa at gumawa ng wish? Could be, but why on earth in a stranger's pockets? Or she was too cold and his body was just so tempting. Maaari din. But how could she be so bold to have run to these strangers at umamot ang inis sa katawan nito, gayong sabi nga nito'y nandiyan naman si Rufus. O pangatlo, kanina pa niya pinagpapantasyahan ang katawan ng estranghero at subconsciously binigyan dahilan na lang niya ang unang rason na sinagundahan ng ikalawa. Oh dear Neptune, ano bang kapangasan ang ginawa niya? She'd never done it in her whole life, not even with Nelson, sa anin mo bang magkasintahan sila? Naniniwala ka ba talaga na magkakatotoo iyang pagiling-hiling mo na iyan sa bituin? Tanong ni Zack na gustong alisan ng discomfort na nakikita sa mukha ng dalaga mula sa malamlam na ilaw sa emergency lamp. Maybe she really was cold at hindi na ito gustong hiyain ng dalaga, pero malamang na ito ang mapapahiya sa sadaling maramdaman niya ang nangyayari sa katawan nito. Sa ibang pagkakataon at marahil sa ibang babae, hindi niya pinalalampas ang ganong pangyayari. Immediately, he would consider such act as an invitation, pero natitiyak niyang hindi yun ang motibo ng estrangherong babaeng ito. Tumingala sa kalangitan si Zack, namamangha sa kagandahan ng madilim na kalangitan na napapalamutian na nagdiningning ng mga bituin. A moonlit night bats the earth with a beauty all its own. He always loved gazing up at the starry heavens, marveled at its beauty. On a starry night, tulad ngayon, the beautiful stars hung like shining jewels against the darkness of space, and he wondered just what is out there in space, beyond the expanse of heavens. Si Laura ay nanatiling walang kibo. Alam niyang hindi naghihintay ng sagot niyang estranghero. Pareho nilang alam na kwentong pambata lamang iyon at ikinatuwa niyang unti-unting napalis ang kahihiyang naramdaman sa kaswal na tono. She was about to say something friendly nang makarinig sila ng ingay ng papalapit na motor at ilaw na umiikot sa kadiliman ng dagat.